Ang sarap ng dragon fruit juice dito guys sa Quiapo. Oo, for today's video mga kaweng, welcome sa ating YouTube channel. So ngayong araw guys ay dito tayo ngayon sa Quiapo, papunta tayo sa Quiapo. So una, sumakay muna kami ng jeep papunta sa Quiapo. Medyo kalating oras din ang biyahe namin. Yung jeep ay talagang sobrang lakas. Yung bura-bura yung tunog ng jeep dito guys. And then ayan po guys, nakita na natin yung Quiapo. So dito tayo sa gilid dadaan. Hindi ko alam kung anong street ito guys. No, kasi sa gilid lang tayo sa Quiapo dadaan. Kasi dito tayo sa may banda sa Carriedo ba yan? Oo. Hindi ko din familiar kasi guys, papunta tayo sa Quiapo kasi marami talagang pwedeng bilhin sa Quiapo guys. No? Kasi paglabas mo ng simbahan, maraming mga binebenta na kung ano-ano, no? Mga gulay, na iba't ibang gulay, nakakaibang gulay na hindi mo makikita. Hindi ko makikita sa Davao City. So ayan, ito po ay itong sibuyas nila ay talagang medyo buhay na buhay pa yung sibuyas nila guys. At saka yung mga green pa yung mga dahon at itong ampalaya ito na wala sa Davao. Ayan po no. So at yun ang kagustuhan ko, yun ang gusto ko talaga na pumunta dito guys dahil yung mga binebenta nila rito guys. Oo, ito tayo mamili tayo ng mga gulay-gulay para natin gawing pakbit o di kaya laswa. Ayan no. Ayan, maraming mga talaga, iwan ko basta marami talaga mga binibenta na kung ano. Ayan, ano pa ni kuya kung anong, sabi ko kuya, paano ba ito gamitin? Hindi ko, first time ko lang nakita itong sibuyas na ito. Oo, kasi ngayon lang ako nakababa ng bundok. Ayan, may mga talbos pa ng kamote dyan guys. I mean, talbos ng kalabasa. Ano ba yan? Hindi, bulaklak pala, oo. Sorry. So, ayan po guys, ito na ay sa gilid kami dadaan. So, dito pasok tayo sa Quiapo guys, no? And then, ito na po yung Quiapo chart. At sa siyempre, natapat na marami din nagsisimba. Tanghaling tapat ito guys. Ayan po. And then, pasok tayo dito. Akala mo no, kung saan galing. Nakababa kami gikan sa baryo namin kay. Galing sa baryo. Ayan, laki ng bag namin. So, ayan. And then, pwede kang magdasal doon. Pwede kang magsimba. No? So, ayan guys, lumabas na kami. And then, dito sa labas guys, sa gilid din kami dumaan din. And then, marami kasing, pintuan kasi yung Quiapo sa gilid, sa kabilang gilid. And then ayan po, and then dito guys sa gilid din man ulit, maraming mga nagtitinda ng mga kandila dito, yung padasalan, yung magdasal na kung anong gusto mong idasal dyan guys, no? May mga itim na mga kandila para sa masamang balak, ganun yun, no? So dito guys, ayan, may palengke kasi dito sa labas ng Quiapo sa simbahan. So paglabas mo guys, kitang kita mo talaga mga iba't ibang mga paninda na kung ano-ano talaga. So yun, busog na busog yung aking mata dito guys pag nagpunta ako rito. Ayan po, yung mga iba't ibang makikita mo, mga ibang prutas, ibang pagkain. Ayan, itong yung lemon lang, mora lang, nakatumpok na. Tapos iba't ibang mga tinitinda na mga kakanin. Ay talagang nakakatakam talaga tingnan. Oo, grabe. Ayan po, libot po tayo sa unahan. Dito naman ay seafoods banda, gulayan din ito. Ayan na po mga nila, yung bulaklak ng kalabasa. Ang dami dito guys, 10 pesos ang per tali. Oo. Ayan Sige, mamimili tayo para gawin natin bulanglang. Masarap ito bulanglang or yung bang laswa na gulay, no? Kasi sa Davao walang nagbibenta nitong talbos talbos lagi ako ng talbos, yung bulaklak ng kalabasa. Ayan po, ito yung kalabasa nila dito. Kakaiba yung kalabasa nila dito guys, yung paublong. At saka 80 pesos per kilo. So, pili tayo ng siyempre yung maliliit para makatipid. Alam mo na, siyempre Manila na ito guys. Lahat dito binibili, no? Ayan po para maka-save. Ayan po yung talong 50 pesos ang 1/4. Agoy, ang mahal. Grabe. Kaya dahan-dahan sa pagbili ng mga gulay-gulay kasi mahal din dito. Yung aking mama gusto niya itong kalabasa, kaya napilitan akong bumili ng kalabasa kasi nga magtanim daw siya nitong buto nito. Kasi kakaiba nga naman talaga itong kalabasa na ito. So dito naman guys ay may nagtitinda ng muscovado sugar, parang kalamay yata yan. Hindi ko alam kung anong, basta yun muscovado. And then dito guys, ito po yun ang pinipilahan ng bayan dito guys sa sa Quiapo, yung dragon fruit juice, no? So, yung mga panahon na ngayon guys, ay wala na masyadong dragon fruit. So ito, yung huli kong punta dito siguro mga yung ilang bang buwan yun. Napakaraming dragon fruit guys, no, nakahilira at nakatumpok-tumpok. So ito ngayon hindi siya masyadong marami. So ayan po guys ay nagtitinda po sila ng mga fruit juice diyan na dragon fruit, may
special, may ordinary, parang ganun, may chemical, may ano ba yan, basta yun na yun, may mga organic ano, tapos may halong chemical, yung dragon fruit na sinasangkapan ng gatas, ganun, chemical ang tawag nila daw doon, basta yun na yun. At saka bumili ako na may halong chemical itong fruit juice guys, yung ba yung mga halong gatas ba, yung may sinasangkap sila na gatas, ganun, so yun. At masarap din naman, no? So ito guys, may dumating na parang tinapa at ang dami. Ito, no, so binebenta din nila ito sa Quiapo guys. Napaka ano talaga dito sa Quiapo guys, no. Ang palengke nila dito, paglabas mo ng simbahan, ito na agad makikita mo mga gulay, prutas, iba't iba. So guys, pahapyaw lamang ito guys, no, dahil nga nagmamadali kami. Kung libutin talaga ang buong Quiapo guys, hindi mo talaga malibot ng isang araw kasi dito guys may mga kakanin sila, may mga hindi ko alam yung mga pabihon-bihon nila diyan guys. Nakalagay sa kawali guys, parang sutanghon na may bihon, hindi ko alam, basta yung mga pagkain nila dito guys ay naka yung tawag, nakakawali-kuwali na malaking kawali guys. Yung gusto mo ng pansit palabok, luglug, ayan. So kung hanap mo naman guys nakakanin ay dito maraming iba't ibang kakanin guys, may maha, may tikoy, may sapin-sapin, may ano bang tawag nun, may kalamay. Ayan po, ito ang sarap naman ito guys, nakakatakam talaga. Kung gusto mo, libutin mo lang guys yung buong Quiapo. Marami ka talaga makikita guys na iba't ibang pagkain. Ito press lumpia na naman ito guys. Ayan, iba't ibang mga pagkain, iba't ibang mga paninda. So yan ang gusto ko dito talagang, kumbaga gala talaga ba, overload na gala. Yung bang isang araw talagang gala ay kulang talaga guys. Ayan po, may leche plan pa at ano pa. Kung gusto mo naman ng mga herbal, like kakaibang herbal guys, ay dito mo rin makikita sa Quiapo guys. Ang dami talagang mga binebenta dito guys, no. Yung pambinat na mga iba't ibang kahoy. Ito naman ay parang buntot ng pagi, pangontra yan daw sa mga masamang elemento, ganun. At yung mga lucky charm, mga pampaswerte di umano. Ayan po guys, ang dami guys, no. Ito si nanay, nagbebenta siya ng mga iba't ibang herbal, no guys. Mga dahon-dahon ng mga herbal, sambong, mga tawa-tawa, tuba-tuba, dito yun maalingatong, marami dito guys sa Quiapo. Basta libutin nyo lang buong Quiapo guys, libot ka doon sa ibang anggulo, dito na naman, ganun. Ito may binibenta pa silang palay daw, ito pampaswerte daw yan guys. Basta depende na din guys sa mga naniniwala sa mga ganitong virtud guys. So, sa mga followers ko dyan sa ating channel guys, kung naghahanap kayo ng iba't ibang herbal, punta lang kayo sa Quiapo, lalo na yung mga naghahanap ng mga pangontra, yung mga buntot ng pagi, nandito guys sa Quiapo. Sobrang dami talaga rito guys, no. Ayan po, no, kasi iba't ibang mga paninda din dito kasi may mga herbal, pagkain, mga kakanin, basta lahat na dito sa Quiapo. Yan ang pinakagusto ko dito, yung mga tinitinda dito na wala sa Davao guys. Yan ang ano ko dito, yun itong alingatong may nangingitim na pero binebenta pa rin nila guys. Oo. At saka ito, kuha na lang tayo ng palay, pampaswerte pala ito. Marami ito sa amin eh. Magkuha tayo ng ilang sako, magdala tayo dito.